Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, nung oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, mga kabunyog, hindi po muna ako ngayon magdi-discuss ng mga topics na masyadong ah, um, na masyadong matatapang. Kasi siyempre, ano tayo ngayon? Holy Week tayo ngayon. Pero ang mga paboritong topic ngayon ng mga vloggers tungkol sa mga hudas eh. Tungkol sa mga hudas. Si Christian Isguera, nakita ko, ang topic niya ano, mga hudas sa issue ng West Philippine Sea. Ha? Anyway, sabi ni Manolito Villero, si Digong ang hudas. Ha? Ito, dito naman, si Roque ginamit pa rin tong okasyon ng Holy Week para patamaan si Marcos, no? Ang sabi ni Roque, may binanggit siya na mayroon daw tao na binigyan ng napakataas na mandato ng mamamayang Pilipino pero naghudas daw sa mamamayan. Hindi niya naman pinangalanan. Pero habang nagsasalita siya, pakinggan nyo, panoorin nyo, alam naman natin si Marcos Jr. yung pinapatamaan niya. Sino ba naman yung sinasabi niyang leader daw ng bansa na binigyan ng napakataas na mandato, na umasa daw ang mga tao, pati daw siya sumuporta dito, nangampanya daw siya dito, tapos pagdating daw ng panahon, maghuhudas lang daw sa mamamayang Pilipino. Yan. Ah, ano yan mga kabunyog? Papanood ko, hindi na ako magbibigay ng masyadong komentaryo kasi ano naman ngayon Semana Santa. Pero ipapanood ko to sa inyo si Roque kasi matindi na tong tao na to. Wala na. Tama ka Kabunyog Lino Avila. Wala na to sa katinuan. Tayo, hindi naman tayo nagtatanggol kay Marcos. Pero, ha? Pero kapag pinanood nyo yung mga pinagsasabi niya, ha? Malalaman nyo, sino ba talaga ang mas hudas? Sino bang mas hudas? Hindi kaya masila nila Digong ang mas hudas? Ayan. Ha? Ito mga kabunyog, panoorin nyo. Panoorin nyo. Ayan, i-greet ko muna ang mga ano natin, mga naka-online na viewers kahit ano tayo ngayon, Holy Week, nandiyan pa rin, naghihintay ng ating live. Si Erwin Varela, nandiyan, oh. Si Jorly Pitalio, si Lyra Kaisip, yan. Oh, okay. Ang mga reaksyon, oh, si Lyra, sabi niya, di ba sila ang masudas? Pataksil sa bayan. Yun na nga eh. Ang nakikita nila, yung paghuhudas daw ni Marcos Jr., panghuhudas sa kanila kasi sa tingin nila hindi 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 sinunod ni Marcos yung usapan nila. Pero kung pagdating sa paghuhudas sa taong bayan, mukhang mas hudas pa kayo Roque, kayo nila Duterte. ha? 'Di ba mga kabunyog? Hi kay Kabunyog Jerry Prestado, kumusta kayo diyan sa Sydney, Australia? Kay Emmanuel Ginzon sa Cebu, kay Mr. DIT, kay Vivian Sarimo, kay Vinben, gayon din kay Mang Doming TV, kumusta po kayo? Wala na. Sabi ni Mang Doming TV, nahawa na si Attorney Harry Roque kay Digong. Ay wala eh. Ano yan eh. Talagang wala na yan si Roque. Alam nyo mga kabunyog, napaka ano na nitong taong to. Imagine niyo kahit yung issue ng pulburon, naniniwala siya doon at ginagamit niyang issue. Naniniwala siya. Professional yan abogado. Sa McDonald's Hong Kong, nanonood sa atin si Vivian Sarimo, si Norman Donato sa Padova, Italy. Ayan. Mga ano natin yan, naka-online na viewers. Si Good Vibes, Kamadla. Kamadla 2. Sabi ni Good Vibes, Kamadla 2, binabaliktad nilang situation. Silang mga pro-China. Kay Ventura Arellano, magandang hapon din. Kay Lorita Pagalilawan, good afternoon din po. Alam nyo, pag pinanood nyo ito mamaya, masusuka kayo dito kay Roque. Ito, panuorin na natin. Panuorin na po ninyo. Ano yan warning. Nakakasuka ang mga sinasabi ng taong ito. Ito po.
ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas na ito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po. O yan, mga kabunyog, simula pa lang yan. O, hindi niya pinapangalanan yung sinasabi niyang Judas, pero kayo na ang magsabi, sa tingin niyo, sino bang tinutukoy niya? 'Di ba? Ang linaw naman nung pinapatungkulan niya doon si Marcos Jr. 'Di ba? Oh, oh. Ano, ito daw anong ito, pinagkatiwalaan daw, binigyan daw ng mandato ng mga tao pero naghudas daw sa mamamayang Pilipino. Hindi niya pinapangalanan, pero alam niyo naman kung sinong tinutukoy niya. Okay. Ang sinasabi niya, dahil daw sa panghuhudas nitong taong ito, tayo daw ngayon ay nalalagay sa alanganin. Ang tinutukoy niyang alanganin na kinalalagyan natin, baka daw anumang oras ay posibleng magkagyera na daw. Kagagawan daw ng taong ito na naghudas. Okay? O to, panoorin po natin. Ay po pwede na makalagkad tayo sa gera na wala naman mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Ay, anyway, tapusin na natin 'to mga kabunyog. Lalo lang kayong masusuka dyan. Lalo lang kayong masusuka dyan kay Roque. Pero yan, ginamit pa rin ni Roque itong Holy Week. Nag-vlog siya. Ginamit niya pa rin itong mga hudas-hudas na itong para patamaan si Marcos Jr. Pero tama po ang mga reactions nyo. Kung tayong magsusuri, bagamat hindi naman tayo maka-Marcos, no, hindi naman natin pinagtatanggol si Marcos, pero sa ating pagtingin mukha mas hudas pa naman kayo Roque, kayo nila Duterte. Mas matindi naman ang pagkahudas nyo sa bayan. Nakikita mo, inaakusahan mo si Marcos Jr. ng pagkahudas. Mas matindi ang pagkahudas nyo. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan, nababasa ko ang reactions nyo. Nagkakaisa tayo sa Akala mo kung magkapagsalita ito si Roque tungkol sa hudas-hudas, hindi natin pinagtatanggol si Marcos kasi hindi naman tayo maka-Marcos. Pero kung sa atin, alam natin, mas hudas itong kampo ni Duterte, itong sila Roque. Ang lakas ng loob magsabing hudas daw yung iba, hindi nila nakikita na sila ang mas tinitingnan ng mamamayang Pilipino bilang hudas sa bansa nating ito. Sabi ni Helen Santig, sila attorney ang hudas. Sila nila Duterte. Sangayon din si Rolly Estupache. Sabi niya, yan talaga. Sila ang hudas sa bayan. Ganun din si Maria Jane Navarro Duyag. Ayan. Alam niyo mga kabunyog, nagpapasalamat din ako na ang mga viewers ko, ang mga followers ko, at least kayo, very sharp kayong mag-analyze. Tayo, hindi naman tayo maka-Duterte, hindi naman tayo maka-Marcos.
Pero sa ganitong mga sitwasyon, alam naman natin kung sino yung papaniwalaan. Alam naman natin kung sinong papaniwalaan. At itong kampo nila Duterte ngayon, tulad nito ni Roque, may hudas daw sa bayan ang tinutukoy si Marcos. Hindi sa ating mamamayan, sa atin alam natin na sila ang masudas. Yan ang malinaw. Yan ang malinaw. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.